Iniling ko si Brother Val sa panalangin. Tayo mag-start. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa mga sandali. Tunay nga na napakabuti mo sa bawat isa. Despite ng mga pagkukulang, mga kahinangin, mga mali na nagawa ng still nandun for the Lord. Lord, salamat sa mga panitingan, mga nagdaang araw, ang mga anak namin ay yung pinabayan, pinatubayan, ang mga pinagkakasunakasuang pagpapanya kami, pinagpala rin kami na magyan mga naramdaman, Lord, hindi pong pinagaling. Salamat namin. Yan ay napakalaking pribileo para sa amin, Lord. Knowing na kanya, hindi worthy sa iyong harapan kami, but still, Lord, hindi ka nagkulang sa amin. Kaya, Lord, sa hapon ito, nais po namin na ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, at sambahin at itaas, Panginoon, sa aming pagtitipong ito. Nais po namin na luwalhatian ka, dakilain, ng iyong presensya ay mapasa amin, Panginoon, yung word, yung presence. Ganun din, Lord, ibig sa lahat na ikaw ay matuwa sa amin. Lord, ikaw din ang kontrol ng pagdadakila at pagdawalapin sa isang masandaling ko, Lord. Din, Panginoon, ang mga dadalo, ang mga bisita, Lord. Kayo po ang magbigay ng kapahayagan, magbigay ng pangunawa upang, Lord, ano naman ang nais ko sa bawat sa amin ay aming po matamo sa mga sandaling. Kami po'y uuwi, na may kagalaman sa Lord. Ikaw ay aming luluwalhati sa muli ng pagkikita. Yan po'y hilingan dalangin namin, kalaki pang aming mga pasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Lord. Be with you. Savior of my soul, and comfort in you through all my darkness moment. You I find my peace, comfort when I'm weak. I trust in you, your raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Life is my days. Leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your
wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Alam ko ay ikaw sa buhay ko. Sundin ang loob mo, maligid ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, puri ka. Dakilain ka sa buhay ko, aking Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang mapantay sa kabutihan mo. Ang alay mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipaigil ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka.
Higher ground. I'm pressing on the upward way, new heights and gaining every day, still praying as I'm homeward bound, Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on the stable land, a higher thing that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where clouds arise and feel dismay. Though some may dwell where beasts are bound, Lord, take my feet is higher ground. Lord, lift me up
but stable and a higher place that I have found, Lord, that my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch the dream of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven, stable and a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven, stable and a higher place that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. On higher ground. Amen. Muna tayong magsipo, mga kapatid. May magpapatotoo ba? May ganog na awitin? Si Pia, ha? Sige. Sige. Ikaw na. Wala yung nagtuturo sa akin, si Parang Noel. Good afternoon to Lord Jesus, everyone. Sa ating butihing Pastor Ruhel, tsaka sa ating Sister Wendy, sa ating pianista. Lord Jesus, salamat. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne. And unto the Lamb, praise and glory, wisdom and praise, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Whoa, whoa. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And we, the redeemed, shall be strong in purpose and unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Praise and glory, wisdom and thanks,
power and strength. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Forever and ever. Amen. Thank you, Lord. Ito talaga ng boss ni Sister Marie. Ayan. Sister Van. Na-pressure ko akong kumanta. So, dito sinungaling ako. Biro lang. Guys, po magpasalamat sa Panginoon sa kagalingan, sa kabutihan, sa protection. Kasi yung aking pangalawa, pag na may ubo, more than 1 month. So, bilang nanay, alam mo po yung kabado ko, kung anong pagkukulang ko, saan mo na pina-check up, binigyan ng gamot, antibiotic, wala pa rin. Sabi ko, prayer lang talaga. Walang gamot, walang doktor, kundi tools lang yan. Pero ang Diyos talaga magpapagaling sa ating mga anak. So, salamat sa Diyos. After naggamutan, tinigil ko na nga yung yung iba, antibiotic, hindi ko na tinuloy kasi naniniwala ko, tools lang to eh. Pero ang kagalingan sa Diyos talaga. Naintim ako nagdasal, Lord, I give you everything, ang pagod namin, ang mag-asawa, to provide medicine, pagbantay sa gabi, pag every time magsusuka, itapat mo yung likod. Wala yun eh. Kasi, alam ko, pagsubok lang ng Diyos. So, after po nung huling check-up niya, sobrang praise Lord talaga kasi wala talaga kahit walang cases sa baga, sa dugo. So, salamat sa Diyos. Kasi tunay siya yung takila sa lahat at pinabalik ko lahat ng kabutihan sa kanya lang. Pas 30 year. Nag-aandog daw ng Marie. Lord. Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands are feeling till inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your violence brings me peace. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. Captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain,
week na to, medyo hindi maganda sa akin. Kasi punta kami ng World Trade Center kasi may competition mga cakes doon. Kaya lang hindi ko gusto yung mga nakita ko kasi yung mga sculpture nung nila, medyo mystical creature. Pero makikita mo yung ang galing ng pagkakagawa talaga. Kala mo hindi cake eh. Kasi naobliga ako, sinamahan ko yung misis ko sa akin. Yung si Clarice, yung panganay ko. Kasi natalo sila doon sa DepEd. 4 times silang champion doon sa Rizal, sa Antipolo. Ngayon hindi sila nakakuha ng place. Pero parang napag-initan. Sabi nga, hindi na tayo sasali dyan. Sabi sa mga student niya. Sasali na tayo doon sa international. Nangyari, nung mag-ano siya ng entry, close na daw. Ang nangyari, siya yung naging contest. Hindi sila magkakakilala pa. Pero okay naman. Mga third place din. Nakakatuwa naman. On the spot, gagawa sila nung cake. Tapos, ang team is yung laruan eh. Laruan. Yung ginawa nilang laruan, Rubik's lang kasi, Miyerkules lang sila nagkita. Tapos kinabukasan yung competition, walang practice, walang Ang maganda lang doon, yung Rubik's. Nagagalaw. Tuwa ako doon sa ginawa nila, tapos hindi naman maalis yung dyan eh. Sabi ko nga, hindi pala baking competition sila yung cooking show eh. Kasi tumutumba yung cake nung nanalo. Pero okay lang. Kaya ayoko na nga sanang bumalik nung kasi hindi ko gusto yung mga nakikita ko. Kasi bungad doon, nandun yung mga kison, kasi may alak, tapos coffee, cakes, yung nagpo-promote sila nung kay Dolphy yun, yung Banayad whiskey, nandun sila lahat. Kaya sabi ko parang ayoko nang bumalik kaso obligado ako nung Friday. Kaya award sa kanila yun. Kaya, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko doon. Kasi ayoko talaga sa mga ganun. Mas gusto kong napagalitan kami ni Pastor ng Wednesday. Kasi hindi tayo nakakapag-aral ng gusto eh. Sa Bible. Kaya nga Bible study para pag-aralan yung mga salita. Magsitayo na po tayo para bigyan natin mahabang oras si Brother Alap. Ay! Amen. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary,
Pure and holy, amen, tried and true. Tried and true. With thanksgiving, I'll be a sanctuary for you. Amen. Let us pray. Lord, Panginoon, muli kami po yan. Patuloy, Lord, nagpapasalamat, Panginoon, Lord, sa hapong ito, Lord. Kami ay patuloy yung tinatawag, Lord, sa dakong ito, Panginoon, upang magkatipon, Lord, mag-aral lang niyo po mga salita, Panginoon, Lord. Alam po namin na hindi po, Lord, sapat ang aming sariling lakas lamang, O Lord God. Kami po ay humihingi, Lord, lagi, Panginoon, ng gabay sa inyo, Lord. Sa physical man namin paglalakad, Lord, lalo na po sa spiritual, Lord. Alam po namin, Panginoon, Lord, na it's so deceiving, Lord, ang end time na to, Lord God, ang mundong aming ginagalawan ngayon, Lord. Totoo nga po, Panginoon, na kung hindi po kami magiging mapagbantay, Lord, papasok po ang kaaway na madali lamang, Lord God. Lord, nandito po kami, Panginoon, Lord, upang patibayin, Lord, ang pananampalataya, Lord, ng bawat isa, Panginoon. May practice din namin, Lord, ang aming faith, Lord. Nawa, Panginoon, Lord, patuloy niyo kaming i-lead, Lord, sa mga bagay, Lord, na nais niyo na doon kami tumungtong, Panginoon. O Lord God, Panginoon, Lord, sa maghapong ito, Lord, sa hapong ito kami ay humihingi, Lord, ng inyong patnubay, Panginoon, Lord, sa pagtuturo, Lord, ng inyong pong mga salita, Panginoon, hanggang sa iksing activity, Lord, para sa mga kabataan mamaya, O Lord God, Lord, kami patuloy na lumukob, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Kayo ang mangusap, Lord, sa puso ng bawat isa, magbukas ng inyong kanilang mga pandinig, Panginoon, Lord, upang ang bawat salitang marinig, Lord, ay maging aral, Lord, para sa kanila. Muli po, Lord God, kami po'y patuloy, Lord, nagpapasalamat sa inyo. Itinataas po namin niyo pong dakilang pangalan in Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Yan, tayo po ay magtungo sa ating pong aralin sa hapong ito, mga kapatid. Desperations. Amen. At bago po tayo makakaupo, babasahin po natin ang ating scriptures. Amen. Sa Jeremiah. Amen. Sabi po dito sa Jeremiah 29 verse 13, "And ye shall seek me and find me, where you shall search for me with all your heart." Amen. And next po sa James. Sabi sa James 5 verse 15, "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him." Amen. 16, "Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much." Amen. Tayo po ay makakapo na, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yan. Balik mo sa title natin, Desperations. Amen. Maganda pong hapon sa bawat isa. Amen. Naway tayo po ay desperate na matuto ngayong hapong ito, mga kapatid. Amen. So, Desperations, ito po ay pinangaral ng prophet noong 1963. Amen. At naalala ko sa turo ni pastor nung Friday, February 20. So, yesterday was the 63rd year after the cloud appeared. Amen. So, imagine niyo, mga kapatid, 63 years ago na yung mystery cloud sa kanila. Pero alam natin kung sino yan, mga kapatid. No? Amen. So, sabi dito sa Jeremiah, di ba? "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." So, hindi lang pala basta saliksikin ng Panginoon, kundi dapat buong puso nating sasaliksikin. Amen. Amen. Okay. Okay. And then sabi dito sa James naman, diba? "And the prayer of the faith shall save the sick." Amen. Ano ba yung meaning ng prayer of faith? Search natin yan. Sabi dito, prayer of faith
is the trusting petition on God's will and power. So tayo nagtitiwala, no? Meron tayong faith na ating Panginoon, no? Sabi nga ni Sister Ran kanina, wala sa antibiotic yun, mga kapatid, ano? Pero doon sa manggagamot natin. Amen. Because God will provide, amen, and He will show the power. Ipapakita niya yan sa atin, no? So buong pusong pagtitiwala sa kapangyarihan natin, Panginoon. Amen. 16. Confess your faults on one to another and pray one for another that ye may be healed. Sabi dito, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay? So meron not just prayer, effectual fervent prayer. Okay? So minsan bakit merong specific na adjective yun na nilagay ang Panginoon? Kasi pwede naman sabihin dito ng Panginoon, the prayer of a righteous man availeth much. Pero hindi eh. Specific, effectual, fervent prayer of a righteous man. Amen. So sabi dito, fervent prayer is a deep, passionate, and heartfelt communication with God, characterized by intensity of spirit, sincerity, and persistent faith, rather than just any words. Okay. So, sa Tagalog, parang ang pinaka-close na word na pwede nating i-match dito is yung mataimtim na panalangin. Diba? So sa English, medyo mahaba, ang dami niyang sinabi. Pero sa atin, no? Yung mataimtim na panalangin ng isang mananampalataya. Amen. So this afternoon, kasi ito pong preaching ni Brother Brenham na to is 2 hours. So tatry natin mga 45 minutes lang, mga kapatid. Ha? At maganda po ang ating activity mamaya. Amen? So, desperation. So, being desperate. Amen? Sa Tagalog, pagiging desperado natin. Sa sitwasyong kagipitan, yung parang wala na bagang pag-asa. So, gagawin mo na yung lahat. Amen, no? Para sa isang sitwasyon na yun kung paano mo maitatawid. Amen, no? So sa next slide natin, makikita na dito, napakaganda yung pagpapaliwanag natin, Prophet. Sabi dito, now we're going to talk about desperations. A few minutes now, usually it takes a state of emergency to throw us into desperation. Amen. Diba? Nakakaanong isipin, kailangan pang nandun ka sa state of emergency. So parang kailangan mo na, saka ka lang, ito throw ka into desperation, saka ka lang tatawag sa Diyos. Amen. Sabi dito, it's too bad it has to do that. But human beings are so slothful in their mind. Tamad. Amen. Yan ang karakter ng tao. Talaga tamad. Amen. So wala po exception dyan. Believer or unbeliever. Amen. Tinatamaan po ng katamaran. Slothful in their mind that it takes an emergency. Something arises and when they do, then it throws them into that desperation. Amen. And really, in doing that, in desperation, it brings out that real thing that you are. It shows that you're made out of in the time of desperation. It usually pulls out all good things that in you. So try nating hatiin yung paragraph dito, sinasabi dito ng prophet, no? Yung sa taas na part, di ba, parang medyo negative. Doon sa lower part, medyo positive, no? Parang bumawi tayo dun sa pagpapaliwanag, ano? So, nakakalungkot daw na kailangan pa natin umabot sa point na nasa state of emergency na tayo. Amen, no? Sa desperate, we're so desperate, amen. Wala na iba siguro matakbuhan, amen. Utang tayo sa ganito, utang tayo sa ganito. Wala na magpautang sa atin, amen. So, naiisip na natin ano yung another pwede nating pagbalingan. Amen. So, but hindi kasi natin isipin na tumawag sa Diyos, diba? So, kailangan pang nandun tayo sa state of emergency. Amen. So, amen. So, umabot na ba tayo? Amen. Sa point ng buhay natin na dyan. Diba? Nasa state tayo na emergency. So, para tayong nasa, sabi dito ng prophet, between life and death. So, yun yung ibig sabihin na yan. No? So kayo, sumahin nyo sa sarili nyo kung ano na yung pagdaanan yung ganyan. Umabot kayo sa bagay na ganyan, no? Amen. Usually, naalala ko sa kwento ni Brother Ruel, no? Nung nagkasakit si Sean, di ba? Usually, pag nagkakasakit yung mga anak natin, umaabot sa point na nasa 50-50 siguro yung kalagayan, di ba?
syempre, buhay yung nakasalalay doon, no? So desperate tayo na kahit ano, gagawin na natin para lang masalba yung buhay ng anak natin. Di ba? So usually ganun, sa may sakit, sa may kamatayan, nandun na sa bingit ng kamatayan, di ba? Iba naman, experience ko naman nung high school ako, Brad. Ang dami akong exams na bagsak. So pagka hindi mo nailusot yung isa pang exam na yun, di ba, may chance ka ma-kick out doon sa school. So desperate ka ngayon na mag-aral, sabihin mo next week na exam, mag-aaral ka siguro halos everyday, halos magpuyat ka na. 'Di ba? Desperate ka kasi unang-una sa lahat, matatanggal ka doon sa school. Pangalawa, syempre nakakaya sa magulang mo, 'di ba? So, maraming point maraming examples tayong pwedeng ipakita or sabihin sa hapong ito about doon sa sitwasyon na pwede na tayong natatawag na desperate tayo. Amen. 'Di ba? Sobrang common to. 'Di ba? Makikita naman natin yung mga tao sa paligid natin, mga hindi pinalad, 'di ba? Nagugutom pero walang mabunot na pera para pambili ng pagkain, 'di ba? So desperate, 'di ba? Minsan ang nakakalungkot lang, 'di ba? Sa binitawang salita nito ng ating prophet, hindi naman yan applicable sa lahat eh. Hindi naman applicable sa lahat yan, mga kapatid. Amen. Kasi kung wala ka pananampalataya, amen, baka yung desperation mo mag-lead into something else. Diba? So yung susunod na example ko, halimbawa nga, meron dito mga tao sa paligid natin, diba, nakikita nyo naman yung mga, sa mga areas ng mga squatteran, sa mga ilalim ng tulay, mga ganyan, diba? Umabot sa point, ang dami nilang anak, wala silang mapakain, diba? Yung tatay magnanakaw. Or yung tatay gagawa ng masama, diba? Kasi so desperate siya. Hindi niya kaya makita na magutom yung mga anak niya, so gagawa siya ng paraan. Pero ang nakakalungkot kasi, diba, ibang paraan yung naging resort niya para lang maitawid yung gutom ng mga anak niya. Amen. So, sabi nga dito mga kapatid, no, kahit daw yung pinakamasamang tao, diba, kung nandun na siya sa deathbed niya, amen, Diyos pa rin yung tatawagin niya. Amen. So desperate siya kasi alam niya, sigurado naman ako mga kapatid, alam niya na mali yung ginawa niya nung habang nabubuhay pa siya, di ba? So alam din niya na nire-recognize din niya na may Diyos, di ba? So desperate siya kasi alam niya dahil sa mga nagawa niya, sigurado impyerno yung punta niya. Amen. So balikan natin itong paragraph 45 dito ni Brother Brenham, di ba? So nabanggit ko nga kanina, sabi ko, hindi yan applicable sa lahat ng tao. Amen. So ngayon, habang binabasa natin yan, mag-focus tayo sa being believer, yung itinutukoy dyan. Amen, ng ating prophet. So sabi ko rin kanina, nakakalungkot din isipin na marami din believers, amen, ang tamad. Amen. Tamad magbasa, tamad mag-aral, 'di ba? Parang umaasa na lang na makapakinig. Amen. Paano mga kapatid kung mismong yung pastor, 'di ba? Mali na rin yung tinuturo niya. So dahil slothful ka, di ba, niniwala ka na lang sa sinasabi, hindi mo yung sasaliksikin sa sarili mo if tama or mali. Amen. Kasi pinag-uusapan dito is hindi lang yan basta desperation doon sa buhay na meron ka, but yung buhay mo eternal. Amen. Yung pinag-uusapan dito, more than doon sa physical, is lalo na doon sa yung tinatawag nating between life and death is eternal damnation or eternal life. Amen. 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 Kung si Kristo daw ay ating asawa, so tatawagin lang ba natin si Christ pagka nagugutom tayo? Amen. Wala tayong makain. Di ba? Parang ganun yun, di ba? Tawagin mo yung asawa mo, paghanda mo naman ako na makakain. Nagugutom ako. Diba? Kasi kung iahambingan natin, di ba? Di ba, bride nga tayo ni Christ eh. Di ba? So tatawag lang ba tayo kay Lord if kailangan natin ng pamasahe or kailangan natin ng pambili ng necessity ng kailangan natin, di ba? Meaning, nasaan yung pagmamahal natin doon kay Lord? Kung
lahat lang naman ng mga bagay, tinatawag natin siya if meron lang tayong pangangailangan, di ba? Just imagine, ganun ba yung dapat na relationship ng mag-asawa? Di ba? Kasi sa atin, mga may asawa, sa ating mga magulang, di ba? So, dapat tratuhin natin si Lord. If tayo yung bride, isipin natin ngayon, no, tatratuhin natin siya bilang kabiyak natin. Amen. Okay, so bago tayo tumungo sa iba pa examples natin, ano? So, gusto nating pagtuunan ng pansin is, may tatlong bagay akong, kasi tinry ko i-summarize na lang itong ating topic, no? So, meron tatlong point dito na gusto kong ipakita sa inyong hapon na to. No? Kumbaga, ano, sa isang engine, hindi yan tatakbo kung wala itong tatlong to. Amen. So, number 1, sabi dito, you must have the token. Okay? Kasi ito, kaya sinabi ko kanina, yung desperation is, tinan natin to sa point of view ng isang believer. Amen. So, we must possess daw the token. So, again, ano ba yung token? Isang maiksing, ano lang. Yung token is the sign that the blood has been applied. That the price that's been asked, required of God, Jesus paid that price by shedding His own blood. Amen. So, Old Testament, alam natin, diba, pumapatay pa ng mga hayop kasi kailangan ng blood. Amen. At nung namatay si Christ, siya na yung ultimate na sacrifice kasi wala nang masihigit pa sa blood ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, yun, we must have that token. Ngayon sa atin, wala naman na yung dugo ng doon sa Old Testament dahil wala naman na pinapatay ngayon na hayop at naipatak na rin yung dugo ng ating Panginoon, no? So yung blood na yan yung Holy Spirit dapat na nasa atin. Amen. Amen. So matatandaan natin yung Passover, di ba, nung palalabasin ng mga Israelita mula sa Egypt, di ba? Sa Old Testament, yun naman yung dugo na pinaslang ng tupa, di ba? Ipinahid yan sa hamba nung mga pintuan. Amen. Kasi kapag wala ka nung blood doon sa hamba ng bahay mo, dadaan yung death angel, 'di ba? Kasi yun yung pinakahuling curse na sinabi, 'di ba? Yung death angel na yon, ang pakailan niya is patayin yung mga firstborn. Amen. Okay. So, sinabi ni Moses na inutos niya nga na pumatay ng tupa. May specific din kung ano yung tupa na yon. Amen. Para mailigtas sila. Amen. Now, and if we, sabi dito, accept Him to be our personal Savior and Redeemer, then we hold that token. Tama ba? Amen? So, meron na tayong access sa Kanya. So, hindi na tayo kagaya ng dati, di ba? Na magdarasal tayo, di ba? Nalala ko dati, yung nanay ko, meron siyang parang dubina. May prayer book siya. Amen, di ba? Every Wednesday, dadasal sila na gano'n. So, wala na yung mga ganun bagay, mga kapatid. Kasi meron tayong instant access sa ating Panginoon, no? Meron na tayong, kumbaga alam na natin yung idadial natin. Binigyan na sa atin yung, ang tawag sa gano'n, dati di ba pagka may long distance brad, dati may operator pang tatawag. Wala nang gano'n, binura na. Kasi directly, we can talk to our Lord. Amen. So ano ba yung sitwasyon ng mga Israelita doon sa first Exodus? Di ba? Ang sabi doon, nandun sila sa sitwasyon life and death. Amen? Tulad na pinag-uusapan natin, no? So ngayon, sinunod nila yung bawat utos ni Moses magmula sa pagpatay ng hayop. Amen? At kung paano kakainin yung hayop, di ba? Tapos, yun yung tawag na Passover. So, kumain sila nun. Amen? Tapos, specific din na sinabi doon, habang kinakain na nila yung Passover nga, na food na yon, di ba? Naka-geared na yung loins nila, hawak na nila yung staff, nakasuot na yung kanilang panyapa kasi ready na sila umalis anytime. Amen. They are eating it in desperation for their knew at that time God was fixing to strike with judgment. Alam nila na ibabagsak na yung judgment sa Egypt. Amen. So, kung nararamdaman na rin natin, amen, end time, ngayon, so nakikita na rin natin yung signs
Amen. So malinaw rin sa atin yung concept ng rapture. Amen. Dapat. Yes. At alam din natin kung ano yung great tribulation pag hindi tayo nakasama doon sa rapture. Amen. So dapat, meron tayong desperation. Amen. Na mapasama sa rapture. Amen. Diba ikaw ba, Brad? Gusto mo ligtas? O... Diba? Pwede naman daw yan, Brad, eh. Pag di masama sa rapture, ligtas. Yes. Pero masaklap doon, mga kapatid. Kaya mo bang magpapugot ng ulo? Diba? Para maligtas. Or kaya mo bang, kaya nga ano eh, great tribulation, ano yun? Kapighatian. So wala pang nakita in the face of the earth na ganoon kapighati. Amen. So walang word to describe kung gaano kahirap. Amen. So, yung mga Israelita, amen, nung umalis sila, hawak nila yung token. So, buo ngayon yung tiwala nila, amen, kay Lord. Kaya even yung Red Sea, di ba, hindi nakahadlang para sa kanila. Nabiyak nga yung Red Sea para makatawid sila, di ba? Amen. So, sa number 2, rapturing faith. So, dapat hawak natin yung token. Dapat meron din tayong rapturing faith. Kaya specific na rapturing faith kasi hindi lang basta faith. Kasi yung faith daw, pwede kang maligtas. Pero hindi ka mara-rapture. Pero dito specific, wag daw nating targetin yung maligtas lang. Amen. So alam natin mga kapatid ng faith, yan yung foundation. Yan yung pinakaunang step kumbaga. No? Kaya kung mapapansin nyo sa mga Bible studies, nagsisimula sa topic na faith. And sabi dito, we can strengthen our faith through hearing and heeding of the Word of God. So if we put more time sa gawain, amen, sasantabi muna natin yung mga ginagawa natin sa mundo. So mahirap ba? Parang mahirap ano? Kasi lalo pag nagtatrabaho, parang 6 days a week nga yung trabaho eh, di ba? Nung panahon ng tatay ko or ng mga ano, walang Saturday eh. Ngayon may Saturday. May Sunday pa nga. Amen. So ngayon, nababawasan na ngayon lalo yung time mo para makapagbasa, di ba? Para mapalakas mo yung faith mo. Amen. Ang nangyayari, napapalitan siya na mas maraming time sa mga makabundong bagay. Yes. Amen. So basic yung faith sa mga nanampalataya. Pero isa siya sa mga requirement, di ba? Bilang bride ng ating Panginoon. Without that, kahit nasa state of desperation ka, magiging sarado daw ang pandinig ng Diyos sa'yo. So magiging plain words lang daw ilalabas sa bibig mo. Hindi ko na nailagay dito, sabi sa Proverbs 28:9, sabi dito, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Imagine niyo mga kapatid, no? Without faith, yung prayers mo kay Lord, abomination siya. Ignoring God's command makes one's prayers offensive or detestable to Him. Amen. So almost same din, Isaiah 1 verse 15. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Amen. So God's rejection over hypocritical worship. Amen. Ito yung mga madasalin pero, di ba? Still, akala nila kasi nababawasan yung kasalanan nila sa paggawa ng mabuti. Amen. God refuses to listen to prayers from those who refuses to repent, making their actions as abomination. Amen. So, kailangan may repentance. Amen. Kailangan na ma-recognize mo sa sarili mo na meron kang mali. Na meron kang ginagawang kasalanan at may nagawa kang kasalanan. Amen. Hindi mo kayang ihingi ng tawad, mga kapatid, yung hindi mo ikino-confess na sin. Amen. Sa third natin, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Dapat may love. Amen. Gusto ko na dito tayo mag-focus, no? Parang basic kasi yung ano eh. Alam naman na natin, through intellect. Diba? Alam natin na dapat meron tayong token, dapat meron tayong faith, pero itong love, amen.
Ito yung pinakamahalagang ingredient para makuha natin yung tamang recipe. Amen. No? Nandun lahat ng ingredients mga kapatid, pero kung walang salt, 'di ba? Anong lasa ng ating pagkain? So, pwedeng hawak mo nga ito, kaya sabi ko kanina, meron pang faith, but without love, amen, baka nasa antas lang na intellect, amen, yung pagkaka-receive mo ng mga nabasa mo. Amen. So, sundan natin sa Galatians, sabi dito sa Galatians. Diyan, sa Galatians 5 verse 6, for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything or nor circumcision. So, ang pinapahayag dyan ng circumcision ang nor uncircumcision is yung Gentiles sa non-Gentiles. But faith which worketh by love. Amen. So magkasama pala dapat to. Hindi pala gagana ang faith mo without love. Amen. So faith is not merely intellectual belief, but an active, living trust in God that naturally manifests through loving actions towards others. Diba? So, faith is activated, ganda ng word na yan, activated and expressed through love, acting as the evidence of a true relationship with God. Amen. So, minahal tayo ng Diyos, dapat ipakita rin natin yung pagmamahal natin sa iba. Amen. So, real faith produces fruit. Alam natin ito, di ba? Sa Galatians 5:22, yung fruit of the Spirit, di ba? Kindness, patience, di ba? Alam natin yan. Rather than just following law. Kaya nga, di ba, napalitan ng grace yung law. Amen. The only way that you can have faith is to have love first. Paano ka magiging faithful sa asawa mo, mga kapatid, pwede mo siya love? Di ba? Paano ka magiging faithful sa ating Panginoon kung hindi ka nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya? Amen. Amen. John 14 verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and he will come unto me and make our abode with him. Di ba? Sabi dito, if a man love me, di ba? Hindi mo kayang i-keep yung words ng ating Panginoon kung di mo siya mahal. Di ba? Baliwalain mo lang yan, di ba? Kung hindi mo mahal yung asawa mo, sinabi niyang asawa mo, umuwi ka ng maga, hindi ka umuwi ng maga, Brad. Di ba? Kasama mo yung barkada mo. Yeah? Kaya sinabi ng prophet, if you don't have love, you can't have faith. Amen. Diba? If you have faith to move mountains, but you cannot forgive or love your brother, pwede ba 'yon? Diba? Napaka-superficial nun. Amen. Nauputan natin si Jacob. Ito yung sa lahat ng example ni Brother Branham. Ito yung napaka-magandang natin sa Genesis 25 verse 33. And Jacob said, swear to me this day, and he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Amen. Alam natin kung gaano katuso. Amen. Si Jacob, kaya nga deceiver yung ibig sabihin ng pangalan ni Jacob, di ba? Amen. So alam natin to sa Genesis 25:33 sa buong part na pag binasa natin. 'Di ba? Ipinagpalit ni Esau sa isang mangkok na pagkain yung birthright niya kasi akala niya joke lang ni ni Jacob eh. 'Di ba? Nagugutom na ako ng birthright. Sige, bigyan mo ako pagkain sa iyo na 'yan. 'Di ba? Ganun lang para kay Esau, pero para kay Jacob napakalaking bagay na sinalita 'yon ni Esau. Amen. So kapag hangad ni Jacob na makuha yung birthright mula sa kapatid, actually kakambal niya, 'di ba, si Esau, 'di ba? Ginawa niyang lahat, and even the point that he and his mother deceive Isaac para makuha niya yung blessing, 'di ba? Nagkutsaba pa si Rebecca sa si Jacob. Amen, kasi paborito ni Jacob ni Rebecca si Jacob. And the result, kinailangan niyang umalis doon sa lugar nila kasi sa sagalit ni Esau sa kanya, papatayin siya. Amen. So fast forward, alam natin napunta sa ibang bayan si Jacob, nagkaroon siya ng asawa doon, dumami ang anak niya, dumami rin yung kabuhayan niya, mga hayupan niya. Amen. Pero hindi sila magkasundo ni Laban. Kailangan niyang bumalik sa lupain niya. Amen. So sundan natin to sa Genesis, again, 32 verse 24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. So nagpaiwan na po si Jacob. Amen, no? Takot na takot si Jacob sa kapatid niya. Diba? So he is in the state of desperation.
Sa kung meron siyang mga parties na pinauna na suhol. Nagpadala siya ng mga hayop, 'di ba? Mga kambing, mga baka, binigay niya doon sa kay Esau. Pero alam ni Jacob na hindi 'yun sasapat. Kasi sigurado si Jacob mas mayaman pa si Esau sa kanya. So kung mga 300 na baka 'yon, Brad, baka si Esau may 1,000. So baliwala lang 'yon. Amen. So ngayon, inutusan niya yung mga alipin niya, no? Batch by batch, nagpadala siya. Amen. So makailang beses yon. Amen. At di pa rin na-satisfy si Jacob. Alam niyang galit pa rin malamang yung kapatid niya. No? So ginawa naman niya, hinati niya yung grupo nila. Pinauna naman niya yung mga babae, kasama yung mga asawa, mga anak niya. Amen. Siguro, iniisip niya, pag naman ito nakita ni Esau, hindi niya papatayin kasi, di ba, ano naman kinalaman ng mga taong yon. Amen. So again, di pa rin panatag yung kalooban ni Jacob. Diba? Desperado pa rin si Jacob habang nananalangin siya, no? Iwan siya dun sa may river. Sabi dito sa 25, and when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Ito na, yung sa 25. Alam natin ito, naka-wrestle nito ni Jacob, yung angel, which is si God yun. Amen. So, mapansin nyo dito, di ba? Sabi, when he saw that he prevailed not against him. So, parang hindi manalo yung Diyos kay Jacob. Sa sobrang desperate ni Jacob, talagang kinapitan niya yung Panginoon. Amen. So, ngayon, ginamitan na ng Panginoon si Jacob, di ba? Diba, ginamitan na siya ng pinagbabawal na technique dyan. Diba? He touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint para pakawalan lang siya ni Jacob. Amen. 26. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go except thou bless me. Amen. Jacob so desperate to win na kahit injured na siya, amen, sabi niya dito, I will not let thee go. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Nasabi na ba natin yan sa Lord? Amen. Sa sobrang desperate natin, sa hinihingi natin, amen. Nasabi na ba natin yan? Lord, I will not let thee go. Diba? Until gumaling yung anak ko, amen. I will not let thee go. Amen. 27. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob. So, tingnan nyo mga kapatid, no? Ibinigay ba ng Diyos yung hinihingi ni Jacob? Amen? Binigay. Amen. So, tinanong niya dito sa 27 yung pangalan niya, Jacob, kasi magkakaroon ng name change dyan. 28. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. Prevailed, nanalo. Amen. So from being a deceiver to prince of God. Amen. Dahil nagtagumpay siya. Because of his desperation, nangyari yung mga bagay na yan. Amen. Now, kahit mag-isa siya ngayon, haharapin niya ngayon si Esau. Siguro wala na yung mga bodyguards niya, mag-isa na lang siya. Amen. Now, kayang-kaya niya nang harapin si Esau nang walang takot. Kasi alam niya. Amen. God is with him already. Diba? He has already prevailed. Na-bless na siya ng ating Panginoon. Amen. So dito, amen, sa verse 28 na yan, nabura lahat ng hindi magagandang character ni Jacob. Amen. So after naman yan, wala naman na tayong narinig about kay Jacob, diba, na hindi maganda. So kung tutuusin dito mga kapatid, si Jacob, hindi lang si Jacob yung nagwagi. Amen. Sa pangyayaring yan, kundi pati yung Diyos nagwagi. Amen. Dahil alam niya, nakaplano na magiging ganyan si Jacob, di ba? Magiging Israel ang kanyang pangalan. Amen. So, na-bless si Jacob dahil sa desperation niya, nandun siya sa state of emergency, tulad tinag-uusapan natin kanina, amen? Kasi alam niya na kamatayan ang nag-aantay sa kanya sa kamay ng kanyang kapatid. He is so desperate na hindi siya sumuko until marinig niya mismo, amen, sa bibig ng Diyos yung pagpapala. Napakaganda mga kapatid, ano?
So minsan tayo din mga kapatid, balikan natin yung mga sitwasyon na desperate tayo. So mayroon tayong mga nagagawa or nasasabi minsan na hindi naman natin minimin or dahil desperate lang tayo. Amen, di ba? Meron nga dyan, nakakapag-promise pa tayo kay Lord ng, Lord, buhayin mo lang yung anak ko, magsisilbi ako sa'yo, di ba? May mga ganyan tayong promises, di ba? Minsan, kahit medyo siguro matigas yung character natin, di ba? Dahil sa desperation, nakakaya natin maging mapagkumbaba. Naibababa natin yung sarili natin. Di ba? And out of desperation also, nagagawa din nating ma-confess yung mga kasalanan natin hindi natin mabitawan. Amen. Lord, titigilan ko na po yung paninigarilyo. Gumaling lang po ako sa sakit ko. Amen. Di ba? May mga ganyan. So ito yung sinabi ni Brother Branham, no? It usually pulls out all the good things that's in you. Yan yung meaning kanina dun sa binasa natin na paragraph. No? So ito daw yung gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So maging desperate tayo na ayusin yung ating pananampalataya. So maging desperate tayo na ayusin yung ating relasyon. Amen. Sa ating mga kapatid sa laman, maybe sa ating mga kapatid sa pananampalataya, o sa ating mga kaibigan, amen, maging desperate tayo, amen, na makasama sa rapture. Amen. Amen. So napakaraming example mga kapatid sa Bible na nag-prevail, na naig dahil sa desperation na yan. Amen. Sila yung may mga token, mayroong tamang faith at love. Amen. So napakarami ito mga kapatid. Nag-cite lang tayo dito ng mga ilan. Hindi ko na rin nilagay para bilis tayo. Kilala natin, blind Bartimaeus, di ba? Shouted so hard para marinig siya ng Lord, "Oh Jesus, thou son of David, have mercy upon me." Di ba? Maalala niyo na padaan si Jesus Christ. Ang dami naghihiyaw ang mga tao tinanong ni blind Bartimaeus, di ba? Ang nangyari, di ba? Bignarat sa kanya yung kanyang paningin. 2, woman with blood issue. Amen. So nakipagsiksikan siya sa maraming tao, mahawakan lamang yung dulo ng laylayan ng damit ng ating Panginoon. Amen. At dahil doon, gumaling siya. Si Hannah, kilala natin, nanay ni Samuel. Baog. She wanted a son and she got to fasting for him. Nag-fast siya, nagpipray siya habang nagpa-fast until sa point na umabot siya na para siyang lasing, sabi nung mga priests sa temple. Pero dahil sa sobrang prayers at fasting, amen. Jonah, in the belly of the whale, he was desperate. He prayed and God kept him alive for 3 days and nights and delivered him at the place to deliver his message, di ba? Yan yung ating running prophet. Diba? Si Eliezer, di ba? Inatasya siya ni Abraham maghanap ng bride for Isaac. Brad, wala pang Facebook noon. Paano maghahanap? Si Eliezer, di ba? Hindi rin niya alam kung sino ba yung tamang babae para kay Isaac. Pero nag-pray siya out of desperation. Ibinigay sa kanila si Rebecca. Amen. 6, Rahab, the harlot. Amen. Kilala natin siya sa nagtago doon sa spies, di ba? Sabi niya, "I'll do anything, only swear to your God, and my house will stand." Di ba? Dahil alam niya na papunta na sa Jericho ang mga Israelita. Ruth. Amen. And kabisado natin ang buhay ni Ruth. In desperation, and she cried out, "Where you go, I'll go." Sabi niya kay Naomi, "Where you live, I'll live. Where you die, I'll die. Where you are buried, I'll bury, and I'll be buried, and your God shall be my God." Amen. Napakaganda. Di ba? Wala nang kailangang ano sa kanya. Tawag ito, convince sa kanya. Amen. Sa last sample natin is Lord Jesus Christ Himself. Matatandaan natin, nag-pray si Jesus Christ sa Gethsemane, di ba? Sabi niya doon, He cried out in despair, should He take the sins of the world or should He just remain on earth with His beloved disciples? Sabi niya, "Not my will, but thine be done." Amen. He humbled Himself to the word. Amen. Amen. Ito sa ating next slide, sa last slide natin. Ayan. Paragraph 127. Sabi dito, "God in these last days has manifested Himself to us."
Totoo? Tama. Open ang seals, mga kapatid. Nahayag na lahat ng mga mystery. By His great signs and power should make us desperate. That's right. And He's willing to heal us and save us, ought to throw us all into desperation to get to that healing stone. He is the healing stone. That's right. Siya rin pala, mga kapatid, ang nagdadala sa atin dun sa state of desperation para tawagin yung pangalan niya. Amen. Ang gusto ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Amen. Amen. So, I will close this sa isang kwento. No? Ito ay isang patuto ni Brother Branham nung siya po ay nasa isang meeting campaign sa Mexico. So, just imagine yung place, it's Mexico. Amen. Latin America, Catholic country. Amen. So, big arena. Ang crowd po ay nasa 40 to 50,000. Dami. People. So, nagsimula po ang gawain mula 9 a.m. Nandun na sila until 10 p.m. Umuulan. Amen. Ang description po doon is freezing rain. So, malamig. Amen. Umuulan, tas malamig. Amen. So, nung nakaraang gabi, nung kanilang campaign, kumbaga, sikat na sikat yung kwento na pinagaling ni Brother Branham yung isang bulag na 30 years nang hindi nakakakita. Amen. Sa tuwa ng matanda na pinagaling ni Brother Branham, amen. So, nagsusumigaw yung matanda matapos siyang makakita, amen. So, nagpapatotoo siya sa lahat ng kanyang madaanan. So, parang naalala ko yung woman dun sa well, ano. Amen. So, parang ganon. Masaya siya, syempre, nakakita na siya. So, nung last night na yun, napakalaking balita yun doon sa lugar. Amen. Yung healing campaign ni Brother Branham, I think this is 3 days tuloy-tuloy yan. Amen. So, yung gabing to naman, amen, nagpe-pray si Brother Branham na doon sa prayer line niya. Amen. So, sumigaw yung anak niya si Billy Paul. Sabi ni Billy Paul sa kanya, Daddy, you'll have to do something there. There's a little Mexican woman down there with a dead baby. With her. It ain't got enough ushers to hold her out of the line. Kasi wala pong prayer card yung Mexican na babae na yun, no? Pero gustong-gusto niya, no? Desperate siya na makalapit kay Brother Branham kasi alam niya na mabubuhay yung anak niya. Amen. Even though she's a Catholic, amen, yung faith niya, no? Yung desperation niya, papunta doon kay Brother Branham. Amen. So, sa description dito, napupumilit na pumunta sa line tong si yung Mexican girl. Amen. So, description sa kanya, dark-skinned, medyo maliit lang na babae. Then, hawak-hawak niya yung baby sa isang kumot. Patay na yung baby. Amen. That was 10 p.m. nung pumunta yung babae. Morning pa lang, patay na yung bata. Amen. So, napupumilit siya. She's so desperate. Amen. So, pilit niya lumusot dun sa pagitan ng mga humaharang sa kanya. Amen. During that time, 300 ushers yung nandun, naka-deploy dun sa buong lugar, no? Pero dahil 50,000 yung tao, hindi nila kaya i-hold yung, commotion. Amen. So, sabi ni Brother Branham, sabi niya dun sa isang brother, I forgot the name. So sabi niya doon, hindi naman ako kilala ng babae. Sabi niya, lapitan nyo na, ipag-pray nyo na. Malamang pag napag-pray nyo yan, aalis na rin siya. Kasi yun yung hinihingi niya, prayer. Diba? Hindi naman kailangan siguro ako, sabi ni Brother Branham. So sinubukan nila, hindi pa rin, no? Talaga nagpupumilit yung babae. Na parang kilala niya si Brother Branham, diba? Amen. Pero wala talaga makapigil hanggang umabot sa point na nasa harapan na ni Brother Branham yung babae. Amen. So, hindi na nila na maharang. So, ayaw na rin ni Brother Branham na paalisin yung babae, ano? Amen. So, grabe yung desperation ng Mexican girl na yun. No? Pero ang problema, Brother Branham felt no desperation on his side. So, parang sa kanya, parang it's just another person na nasa line. So, ganun yung pakiramdam niya. Amen. Sigurado, pagod na rin si Brother Branham
sa ilang days niyang pananalangin. Amen. Pagpipreach. Pero patuloy yung babae sa pag-iyak niya, no? Tapos inaabot sa kanya yung anak na nakabalot nga dun sa kumot. Then suddenly, nagkaroon si Brother Branham ng isang vision. So nakita niya yung baby na buhay. Amen. Na nakangiti sa kanya. Amen. Sabi niya, wait a minute. Her desperation drove the Holy Spirit to change my subject. Amen. Just imagine yung desperation ng babae na yon, di ba? Binago niya kung ano yung pananaw ni Brother Branham. Change my eyes and show me her baby sitting there. That sent the spirit back. I said, wait a minute, bring me the baby. Amen. So hiningi niya yung baby, nawakan niya, amen. So pagbukas nung Brother Branham dun sa cloth, so may crucifix yung bata, mayroong rosary yung bata nakalagay. Sabi niya, it's not necessary, pinaalis niya ito sa nanay. Amen. Sabi ni Brother Branham, do you believe? May interpreter sila kasi Mexican yung babae, hindi siya nakakaintindi ng English. So sabi ng babae, yes, I believe. Amen. He asked her, how would she believe? Amen. Sabi ng babae, if God can give that old man his sight, He can give my baby the life. Amen. So desperation drove her to it. Not a thing on my part, sabi ni Brother Branham, I just saw the vision. So, amen. So nakarating pala doon sa babae na yun, yung patotoo ng matandang bulag. Amen. Nung nakaraang gabi na, pinadilat siya. Binalik ang kanyang paningin. Amen. Sabi ni Brother Branham, is it really true na patay yung bata? Merong report na yung bata ay namatay, sabi dito. Nung umaga, dahil sa pneumonia. So, dineclare na ng doktor na clinically dead yung bata. So, hindi niya kayang tanggapin, mga kapatid. No? Kasi nga yung bulag, 30 years nang mahigit, nakakita pa. Sabi niya, siyempre yung anak ko pwede ring mabuhay. Amen. The desperation set in on the little mother's heart, crying for her child. Amen. That had sent God to heal a man's blind eyes and know he could raise the dead baby. Amen. Nangyari mga kapatid yung mga bagay na to. Amen. Hindi siya kwento na katangise para paniwalain lang tayo mga kapatid. Ano? Amen. Amen. If we are just have this desperation, amen, naayusin yung buhay natin, gusto natin makasama sa rapture, amen, magkakaroon tayo ng love sa puso natin na makipagbati sa ating kaaway. Papatawarin yung marahil panakit sa atin. Or magkaroon tayo ng simpatsya sa mga taong iniisip natin dati, wala naman. Unbeliever naman yan, wala akong pakialam dyan. Mamatay na yan. Diba? But hindi. Magkakaroon tayo ng compassion over doon sa ating kapwa kasi who are we? Nasasabihin natin na unbeliever siya. Diba? Maybe now we can see he is unbeliever, pero kailangan lang pala, Brad, masharean mo ng kaunti. Tatanggap naman pala. Amen. So this afternoon, amen, we just wanted to point out na kailangan pa ba natin mapunta sa point na desperate na tayo? Amen. Diba? Foolish virgins, amen. So desperate sila. Diba? Bumili pa ng oil. Wala na. Nagsara na, Brad, yung pintuan. Naiiwan na sila. Amen. So hindi natin kailangan mabot sa point na to sana. Na kailangan desperate pa tayo. Amen. Amen. So, tayo po'y tumayo. Mga kapatid, amen. God bless us all. Amen. So, parang nung last time, kuhain lang din natin doon yung offering. Tapusin natin yan. No? And then, gawin natin yung ating activity right after, mga kapatid. Amen. Umawi tayo. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy
us pray. Lord, Panginoon, Lord, muli kami pinagpapasalamat sa inyo, Lord, sa isang magising pag-aaral, Panginoon, Lord, ng mga salita, Lord. Nawa, Panginoon, di na po umabot sa desperations pa, Lord, ang aming sitwasyon, Lord, upang tawagin ka lamang, Panginoon, Lord. Lord, ngayong hapon, lumalapit kayo sa inyo, Lord. Lumalapit kami po sa inyo, Lord. We are surrendering ourselves, Lord. Mga bagay, Panginoon, na hindi pa namin maisuko sa inyo, Lord. Isinusuko na namin ngayon, Lord God. Lord, ang hindi namin mga maintindihan, Lord God, kayo ang patuloy na magpaintindi sa amin ito, Lord. Pero nandito kami, Lord, to obey, Panginoon. Nandito kami, Lord, to praise you, Panginoon. To study your words, Lord God. To strengthen our faith, Lord. And to give love, Panginoon, sa aming mga brethren, Panginoon. Lord Jesus, tunay nga po, Panginoon, Lord. Napakahirap, Lord, ng mga bagay dahil nandito po kami sa mundong ito, Panginoon, Lord. That's why we are surrendering everything to you, Lord. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Hold us, Lord, in a special way, Lord God. Kaya mo, Panginoon, Lord God, ang dugo niyo maglinis, Lord, sa aming mga karumihan, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Lord, Panginoon, pero inibig mo na kami, Lord, before the foundation of the world. Hindi po kami, Lord, nandito sa pagtitipong ito, Lord God, ng tsambahan lang, Lord God. Pinili mo kami, Lord. Meron ka, Lord, na seed na ilagay sa puso namin, Panginoon, Lord. Kaya habang naririnig namin, Lord, ang inyo pong mga salita, Lord, nadidiligan ito, Lord, at lumalago, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan, Lord, na mapitas kami ng kaaway, Lord God. Hawakan niyo kami, Panginoon, Lord, hanggang tumatag, Lord, ang aming trunk, Panginoon, ang aming stems, Lord. Alam po namin, Lord God, na magiging handa kami, Lord, sa pagdating niyo. Lord Jesus Christ, pinagpe-pray din po namin, Panginoon, Lord, ang aming pong offering, Lord, na nalikom, Lord, sa hapang ito, Panginoon. Magawit naman, Lord, sa inyo pong kapurihan, sa mga gawain pa po namin gagawin sa mga susunod na araw, Lord. Bless you, Lord, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming kalusugan, Panginoon. Papatuloy kami makapag-provide, Lord, at maibalik, Lord, ang para sa inyo. Lord Jesus Christ, ganito po, Panginoon, sa aming activity, Lord God, kayo na rin patuloy na mag-guide sa amin, Lord. Ang tanging hangad namin, Lord God, ay ang aming pong mapagtipon, Lord, aming youth, Lord God. Magkaroon po sila, Panginoon, ng pagkakabuklod, Panginoon, Lord. At alam po namin, Lord, kung kayo po sakaling magtatagal pa po, Panginoon, Lord, sila pong papalit sa amin, Lord, to be your next church, Panginoon. Hindi po, Lord God, pinagpapasalamat sa inyo. In Jesus Christ we pray. Amen! Amen! Amen. So, amen. Let's proceed sa ating activity sa ating mga young people. Amen? Tayo sa ganun-ganun. Circle tayo. Tapos, nakapagdala ba kayo ng pencil? May exam tayo, ha?